Mahina na ba ang kagat ng brakes ng Yamaha Sniper 150 mo? Pero makapal pa naman ang brake pads? Baka may hangin sa loob ng brake system o baka kailangan mo nang i-replace ang brake fluid. Paano nga ba i-bleed ang front and rear brake calipers natin? Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. At kung bago ka lang sa aming channel, don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Sa episode na ito, tuturuan namin kayo kung paano nga ba mag-bleed ng brakes sa pinakamadaling paraan. Ihanda nyo lang ang mga sumusunod. Towel na ilalagay natin bilang pansalo sa mga areas kung saan pwedeng tumalsik ang brake fluid sa ating motor. Transparent hose na tamang-tama ang size. Dapat fit lang ito sa inyong bleeder screw. Empty container o plastic bottle with funnel. Bagong brake fluid para sa inyong motor. At 8mm na open wrench, Allen screws, at Phillips screw. Una-una natin gagawin ay tatanggalin ang headlights at cowling ng ating Sniper 150. Maingat nating tanggalin ang ating cowling gamit ang Allen screws. Pagkatapos ay pwede na nating hugutin ang cowling at headlights para matanggal. Sa ilalim, makikita nyo na mayroong connector ang headlights. Hugutin ang lock nito para matanggal natin ng tuluyan ang head cowling at headlights. Ngayon na natanggalan natin ang ating headlights at head cowling ay pwede na nating ma-access ang ating brake fluid reservoir. Takban natin ng damp cloth ang surrounding area ng ating brake fluid reservoir upang maiwasan ang leakage ng brake fluid. Tanggalin ang main screws gamit ang ating Phillips screwdriver at dahan-dahan na iangat ang main cover at rubber dust cover. Isaction ang lumang brake fluid sa reservoir at lagyan ito ng bagong brake fluid. Ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito ay dahil ang goal natin ay i-bleed ang brake fluid at para malasan ang tendency na magkaka-air bubbles ang ating braking system habang ginagawa natin ang bleeding process. Next naman ay i-set up ang bleeding setup natin. Ngayon, luluwagan natin ang bleeding screw gamit ang ating 8mm open wrench. Luwagan lang ito at huwag tatanggalin. Ngayon, i-press natin ng dahan-dahan ang brake lever at unti-unti itong i-bleed. Makikita mo na mayroong umaagos na marumi at minsan mabula na brake fluid. Kapag sagad na ang pag-press natin ng ating brake lever, higpitan natin pabalik ang ating bleeding screw before natin bitawan ang brake lever. Tandaan na huwag basta-basta bitawan ang ating brake lever kasi baka tumalsik ang brake fluid o magkakaroon ng air bubbles o much worse, mahihigop pabalik ang brake fluid na binibleed natin. Gawin ang mga ito ng paulit-ulit until maging clear na ang lumalabas na brake fluid sa ating hose at wala na mga air bubbles. Kapag clear na ang lumalabas na brake fluid galing sa bleeding screw, ay pwede na itong higpitan at tanggalin ang bleeding setup. Isara natin ang brake fluid reservoir at ibalik ang headlight funnel at ang cowling. Ngayon, isusunod natin ang rear brake system. Similarly sa process ng pag-bleed natin sa front brakes, i-set up ulit natin ang bleeding setup natin. At uulitin lamang natin ang process na ginawa natin sa front brake calipers. I-suction ang lumang brake fluid sa reservoir at lagyan ito ng bagong brake fluid. Pagkatapos, luwagan ang bleeding screw gamit ang ating 8mm open wrench at gawin ang bleeding process na ginawa natin kanina. Same exact process lang ang pag-bleeding mga Kamoto Asia. Ang pinagkaiba lang ay ang location ng bleeding screw at ang brake fluid reservoir at instead na ang brake lever ang pipihitin, brake pedal naman ang pipihitan para sa rear brake. Huwag kalimutang i-test ang functionality ng inyong brake system after bleeding. Congrats mga Kamoto Asia! Successful mong na-bleed ang iyong Yamaha Sniper 150. Sana ay marami kayong natutunan sa video ito. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod naming videos.